Meeting is being recorded. Okay. Nire-record po namin. Okay, okay. So, ang lesson ko po ay may kinalaman sa sulat. Yung sulat po na nakapaloob doon sa Acts 15. Na lingid sa inyong kaalaman, meron pong sulat sa loob eh. At yun po yung ating pong bubuksan. Ano po? Tandaan po natin, kapag meron pong sulat, mababasa po tayo sa New Testament, marami pong sulat dyan. Sulat sa mga taga-Roma, sulat sa mga taga-Episo, sulat sa mga taga-Thessalonica. Tandaan po natin, every time we read, doon po sa ating Bible, yung mga sulat pong ito, the reason na meron pong sulat, dahil po merong problema yung sinusulatan. Yun po yung tandaan po natin. Kung nung sumulat, when Paul wrote to the Galatians, Paul was addressing the problems of Galatians. He was trying to help the Galatians. When Paul wrote to Romans, he was trying to help the Roman Christians for their problems. So, ganun po ang dahilan kung bakit po dito sa New Testament Bible natin ay meron po tayong nakikitang mga sulat. At sa araw na ito ay bubuksan po natin yung sulat na isinulat ng mga apostol dito po sa Acts 15. Yun po ang ating hahalugugin. Yung sulat po na isinulat ng mga apostol sa Antioquia dito po sa Acts 15. Pero bago po ang lahat ay nais ko muna kayong puntahan, bago tayo pumunta sa Acts 15, ay nagkaroon po muna ng first missionary journey si Apostol Pablo at si Bernabe at ang kanyang mga kasamahan. Nakikita niyo po doon sa inyong screen, ano po, ang yung path niya, yung daan kung paano po nangyari yung first missionary journey. Mula po sa Antioquia yan, pumunta po sila doon sa island of Cyprus, sinaturate po nila yan, Magmula sa Salamis hanggang sa Papos, tapos tumawid po sila doon sa Pamphylia, sa Perga, at nakarating po sila doon sa south of Galatia. Doon po sa Antioch, sa Iconio, sa Lycaonia, sa Lystra at sa Derbe. At pagkatapos ng missionaryng ito ay bumalik na po sila doon sa Antioquia. So ito po yung naganap bago yung Acts 15. At itong first missionary journey ni Apostol Pablo, ito ay nangyari ng 4 na taon from AD 45 to AD 49. At syempre, wala pa pong hindi pa po ang teknolohiya, hindi pa po mabilis yung pagta-transfer ng mga reporting. So hindi po niya nagagawa yung kagaya na nagagawa natin. Ngayon ang event, ngayon mismo na ipapakita at nire-report natin yung mga bagay na nangyayari sa kapaligiran. Sa kanila po, wala pa po yung multimedia, wala pa po yung mga cellphone na pwede tayo mag-report kaagad. Kaya after na po ng 4 years, after na po ng first missionary journey niya at nakabalik na po siya sa Antioquia, doon lamang po sila nakagawa ng report. At katunayan, gumawa rin sila ng sulat dito sa Galatia. At yung sulat na sa Galatia ay may kinalaman doon sa problema ng mga taga-Galatia. Po. Yung sulat na ito, ina-address niya yung problema ng mga taga-Galatia. Sapagat yung problema ng mga taga-Galatia, nung nangaral po siya sa Antioquia, ang kagandahan po kay Luke, nung kinukwento niya po ito sa Acts, ibinigay idinetalye po yung isinulat po ni Luke yung transcript of record, yung ni-record po niya yung actual na preaching ni Apostol Pablo. At yung actual preaching na yun yung may kinalaman sa tunay na ebanghelyo. Pero ang nangyari po, nung siya nangaral sa Antioquia at lumipat po siya sa Iconio,
yung mga Hellenist po, yung mga Judaizers po, iniba po yung aral. No? Pagtapos po sa Iconio, lumipat po siya sa Listra, iniba pa rin po yung aral. Pagtapos po sa Listra, lumipat po sa Derbe, yung aral na tunay ni Apostol Pablo ay inililihis nila. Kaya nga doon sa sulat, doon sa introduction ni Apostol Pablo doon sa sulat, ang sabi niya, ako'y namamaha na kay dali ninyong lumipat sa ibang ebanghelyo. Yun po yung pangyayaring yun dahil nga reaction niya po yun dun sa nangyari dun sa first missionary journey nila Bernabe, no, dito po sa south of Galatia. So iba po yung pangyayari doon sa Acts 15. Madalas po kasi iniuugnay yung Acts 15 doon sa sulat sa mga taga-Galatia. Iba po ang nangyari sa Galatia, iba rin po ang nangyari doon sa Acts 15. At yung nangyari sa Acts 15, yun po yung reaction nila. Nung sumulat po sila, ito po yung reaction. Ibig sabihin, kaya may sulat sa Acts 15 dahil po doon sa nangyari doon sa Acts 15. Ano po ba ang nangyari na ikinuwento ni Lucas dito sa Acts 15? Simulan po natin basahin doon sa verse 1. Let's open if you have the Bible. Sa bagay, hindi niyo na kailangan buksan ng Bible niyo. Nandito na po sa screen. Dito sa screen, mabasa natin yung Acts chapter 15 verse 1 at ganito po ang ating mababasa. But some men came down from Judea and were teaching the brothers, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Meron ba kayo napuna dito sa proposition na ito na galing po ito sa Jerusalem? Tandaan po natin, si Apostol Pablo po ay hindi taga-Jerusalem. Sila po ay taga-Antioquia. The local congregation of Paul and Barnabas was Antioch of Syria. But these men came from Judea. Ibang congregation po ito. Pumunta po sila, dumayo po sila sa Antioquia, dadalhin nila itong aral na ito. Napansin niyo po ba yung aral? Ang sabi doon, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. So makikita natin, ang dala-dala nilang aral, hindi po yung law of Moses eh. Ang dala-dala nilang aral ay kaugalian ni Moses. Mamaya makikita natin ano itong mga kaugalian ni Moses at ano ito at bakit ito mali. No? Pansinin po natin, ang sabi rito, unless you are circumcised, you cannot be saved. Wala po yan sa law of Moses. Hindi po yan itinuro ni Moses. So, nagkaroon lang ng turo yan, doon base po, doon sa kaugaliang nabuo nila mula sa law of Moses. Kaya tinawag nga nila ito, custom of Moses. At syempre, kung ganito yung aral na dadalhin nila doon sa Antioquia, doon sa congregation nila, Apostol Pablo, magre-react. Sila Apostol Pablo, yung church ng Antioquia, magre-react dito sa lesson na ito. At ganun nga po ang nangyari na dito po sa verse 2. Na? Dito po sa verse 2, mababasa po natin ay ganito. And after Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them. So natural, makikipagdebate. Natural, makikipag-argumento. Natural, didepensahan ni Apostol Pablo yung tunay niyang aral, yung tunay na ebanghelyo, kesa doon sa maling aral na dinala ng mga taong ito galing po sa ano po. Tingnan po natin yung mapa, galing po doon sa Judea. So, galing po sila sa Judea, they travel all along. Pumunta po sila doon sa Antioquia para dalhin lang yung aral na ito. Kung babasahin po natin, parang tama po yung aral. Pero nasa-sense natin mali yung aral. Bakit? Tinuligsa nila Apostol Pablo eh.
Dinibate nila Apostol Pablo eh. At mainit ang debate ito, no? Hindi sila nagkatalo nung mga araw na yon doon sa pagtatanggol ni Apostol Pablo ng tamang doktrina, tamang aral. Kaya nga sabi doon, after Paul and Barnabas had no small decision and debate with them, no, talagang nakipagdebate sila po sa Pablo, and ninais na po ng congregation ng Antioquia na ipadala na lang si Apostol Pablo at si Barnabas. Mag-represent sila sa church ng Antioquia para pumunta po sila, no, i-address itong problemang ito doon sa Jerusalem. So ito pong nangyari po ito, problema po ito ng congregation, problem between the congregation of Antioch and congregation of Jerusalem. At makikita natin kung paano nila hinandle. Sila lang ang nag-usap. Hindi yung buong mundo ang nag-usap tungkol sa bagay nito. Ang sabi ng church ng Antioquia, buti pa Pablo, buti pa Barnabas, pumunta na lang kayo sa Jerusalem. At kausapin nyo yung mga apostol doon at yung mga elders doon tungkol dito sa dinala nilang aral. Natatandaan nyo, ang aral galing doon sa mga lalaking galing sa Hudiya. So gustong matiyak ng mga taga-Antioquia, pinadala ba ng mga apostol ang mga taong ito? Pinadala ba ng mga elders ng Jerusalem ang mga taong ito na magdadala ng ibang aral? So, para makatiyak sila, mismo pumunta, inutusan ng church ng Antioquia si Apostol Pablo at si Barnabas na pumunta sa Jerusalem para konsultahin yung mga apostol, yung 12 apostol at mga elders tungkol sa suliraning ito. Sa verse 3, ganito po ang ating mabasa. So being sent on their way by the church, they passed through both Phoenicia and Samaria, reporting the conversion of Gentiles, and they gave great joy to all the brethren. So habang nagbabagta sila, napadaan sila sa Phoenicia at Samaria, at nire-report nila yung conversion ng mga Gentiles. At natutuwa naman yung mga congregation na nadaanan nila sa nangyari sa kanilang misyon, na maraming mga Gentiles ang nako-convert. Maraming ang Gentiles ang nahihikayat dito sa tunay na pananampalatayang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 4, tandaan po natin, problema ito between the two congregations. Problema ito ng Jerusalem sa Antioquia. Nagdala sila ng maling aral, no? At doon sa pagdadala nila ng maling aral, pinadala ng Antioquia ang si Apostol Pablo at si Barnabas sa dito po sa Jerusalem. Pero tingnan po ninyo ang pangyayari. Kung nagkaroon na ng alitan yung dalawang congregation, sa palagay nyo tatanggapin sila Apostol Pablo at si Barnabas doon sa congregation ng Jerusalem? Hindi. Miski sa real na pangyayari dito sa panahon natin ngayon, may mga pangyayari na hindi tinatanggap yung kapatid doon sa isang congregation dahil sa may mga suliranin. Pero dito makikita natin, tinanggap sila Ibig sabihin, yung church in general, yung church sa Jerusalem, wala talagang problema sila sa church ng Antioquia. Ang may problema lamang yung iilang taong galing sa Hudiya pumunta sa Antioquia para dalhin yung aral na yon, na tuli for salvation, na hindi naman itinuturo ni Moses yung tuli for salvation. Nakapa natin yan? So, dumating po sila sa sa Jerusalem, at mainit yung pagtanggap sa kanila ng iglesia sa Jerusalem, mainit yung pagtanggap sa kanila ng mga apostol at ng mga elders doon. At dito nga,
ay ipinahayag nila, no, kung ano ang ginawa sa kanila ng Diyos. Ang sabi doon, when they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the elders, and they declared all that God had done with them. No? So, ipinahayag nila at nakita. Pero siyempre, dahil tanggap sila ng iglesia in general, tanggap sila ng mga apostol, tinanggap sila ng mga elders, siyempre magre-react yung mga lalaking pumunta ron. Teka muna, bakit dapat tayo kampi ng ating sariling congregation? Parang kampi sila kay Paul and Barnabas. Kaya nag-react sila. Na, at yun ang mabasa natin dito po sa 5. Na, dito sa 5, ganito po ating mababasa. At makikita natin, nagkaroon ng konting twist doon sa kanilang dating kine-claim. Ano yung dati nilang kine-claim? Ang sabi nila, tuli for salvation. Pero dito makikita nila, medyo na bago yung kanilang statement. Medyo na bago yung kanilang proposition. At ganito yung ating mababasa sa verse 5. But some believers, yung mga Pharisees na niwala na sa ating Panginoon Kristo at kasama na po sila sa church ng ang congregation ng Jerusalem. Ang sabi po dito, but some believers who belong to the party of the Pharisees rose up and said, it is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses. So dito medyo tama ito, no? Totoo naman na dapat ang mga Gentiles, no, na mapo-proselyte, na mako-convert sa Jewish religion, dapat ay sumunod doon sa law of Moses. Pero ibang kaso kasi itong Gentiles na ito na tinuturuan nila sa Antioquia, hindi naman to dumaan sa process ng pagiging proselyte. From Gentiles, diretso na sa pagiging disciples of Christ. Dumaan na doon sa naniwala sila na bautismohan, yun naman pinangako ng ating Panginoon Kristo Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, kasama ang Gentiles, ang sino mang sumampalataya at mabautismohan, maliligtas. Pero ang ipinipilit ng mga Pariseyong ito na pumunta doon sa Antioquia, bukod doon sa pananampalataya at bautismo, kinakailangan matuli pa sila para sila ay maligtas. So medyo lihis ng konti. Pero nung nakita nila na sang-ayon na yung mga elders, no, yung mga apostol, pumanig na kina Apostol Pablo, medyo iniba nila yung kanilang statement. Iniba nila yung kanilang proposition. So, bigyan natin ng comparison. Tingnan niyo po ang comparison na naiba yung proposition nila. Na dito po sa original proposition nila, sabi, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. Pero nung makita nila na medyo talo sila doon sa proposition na yon sapagkat kabig ang mga apostol sa Jerusalem kay Pablo at kay Bernabe, nagbago sila ng proposition. At ang proposition nila ngayon ay it is necessary to circumcise them and to order them to keep the law of Moses. So hindi na sila pumapanig doon sa custom of Moses, pumasok na po sila doon sa para makuha nila at makabig sila ng mga ng mga apostol sa Jerusalem at nilagay nila to keep the law of Moses. At tama naman po 'yun kung ipo-proselyte natin yung Gentiles. Pero kung direktang magiging Kristiyano sila sa pamamagitan ng pagdaan nila doon sa pananampalataya at pagbautismo, unnecessary na po yung circumcision. So yun po yung yun po yung problema. Nakita niya? Sabi natin kaya may sulat dahil may problema. At ang problema, nakita natin, may mga ilan, hindi po in general, hindi po lahat, hindi po ito inutusan ng church ng Jerusalem. Nagkusa po silang pumunta sa Antioquia para magdala lang ng aral na hindi tatanggapin ni Pablo at ni Bernabe.
At kaya nga si Pablo at si Bernabe pumunta sa Jerusalem para ma-solve ang problema ito. At dito pa lamang, hindi pa nga nagsisimula ang pag-aaral dito po sa bagay na ito ay medyo nagka-countdown na po. Medyo nagtitwist na po. Medyo lumalamig na po yung argumento na ng mga Pariseo na na-convert sa Kristyanismo. Na nakita nilang talo sila kaya medyo nagbago sila ng proposition. Nakita nilang talo sila doon sa una nilang proposition, nagbago sila ng kanilang statement. Okay? So yan po yung nangyayari. At yan po yung magiging laman ng sulat na isusulat nila sa sa nakapaloob dito sa Acts 15. At eto nga po kaya po mali yung aral nila. Kasi nga po, hindi naman talaga sila sa law of Moses o sa law of God nakatuon. Pinuna na po sila ng ating Panginoon Kristo Bago pa mangyari ito yung Acts 15, bago pa mamatay ang ating Panginoon Kristo, pinuna na sila sa mali nilang aral. At yun ay mababasa natin doon sa Mark chapter 7 verse 6 to 9. Ang sabi nga ng ating Panginoon Kristo, He said to them, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written. These people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the precepts of men. You leave the commandment of God and hold fast the tradition of men. And he said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to keep your tradition. Siyempre, hindi naman natin maiwasan yon. Ayun na po yung paradigm. Bago po sila naging Kristiyano, bago po sila na-convert, itong mga Pariseo, dati na nilang aral to Hindi naman po pwedeng agad-agad mawala sa kanila yung aral na yan. At dapat nating matandaan rin yan kapag tayo nagko-convert, no? Kung na-convert natin ang mga Katoliko, kung na-convert natin ang mga Iglesia ni Cristo, kung na-convert natin ang mga Protestante, wag nating expect na madali kaagad nilang mabibitawan yung dati nilang doktrina. At ito nangyari rin sa mga sa mga Pariseo. Dala-dala pa rin nila yung doktrinang yon na alam natin na alam nila na mali yun, iniwanan na nga nila yung aral Pero dinala pa rin nila sa church. Pero sinabi nga ng ating Panginoon Kristo, hindi aral ng Diyos yan Aral yan ng tao. At nawawalan kayo ng kabuluhan sa iyong pagsamba sapagkat dala-dala nyo yung aral ng tao. Sa mga tuwid, yung dinala nilang aral from Jerusalem to Antioquia, aral ng tao yun. Wala naman talaga sa law of Moses yun. Okay? So, tuloy natin ang pagbasa dito sa Acts verse 6. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. So, dahil nga may problema, dapat pag-usapan. At yun nga, ang mga apostol at mga elders were gathered together to consider this matter. So, pinag-usapan nila. Napag-usapan natin ang bagay na ito. So, dapat upuan natin ito. Linisin natin yung problema. Ano ba? Saan ba nanggaling yung problema? Paano ba natin aayusin ito? So, dito po sa pagkonsidera nila, nagkaroon po sila ng meeting na ito, isa-isa pong pinakinggan naman. At nagkaroon po ng mainit na diskusyon. Ang sabi nga po doon sa verse 7, and after they had been much debate, hindi yan madaling nasolve. Nagkaroon na sila ng debate doon sa Antioquia ng Syria. Pagbaba nila sa Jerusalem, another debate, another discussion, na mainitang discussion. Pero sa gitna ng discussion na ito, tumayo na si Pedro. Gusto ni Pedro ipakinig sa kanila at makikita natin panig si Apostol Pedro kay Silas, kay Barnabas at kay Pablo. At ganito po ang ating mabasa. And after they had been much debate, Peter stood up and said to them, brothers, you know that in early days God made a choice among you that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. And God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Spirit
just as He did to us. Ang tinutukoy ni Apostol Pablo rito, yung pangyayari doon sa sa Acts 10 at yung pangyayari doon sa Acts 2. No, na-discuss na natin 'to, alam na po na natin nangyari doon sa Acts 2. No, nagkaroon ng powering of the Spirit at nagkaroon ng feeling of the Spirit sa Acts 2. Yun rin po ang nangyari sa Acts 10. Kaya nga po doon sa illustration makikita natin yung Holy Spirit po, no? Ibinuhos sa Acts 2. Nasaksihan ito ni Pedro na kung paano ang pagbubuhos ng Diyos sa Acts 10 doon sa mga Gentiles. Ganon rin yung pagbubuhos ng Diyos ng Espiritu sa mga apostol dito sa Acts 2. Ang ipinakikita dito ni Apostol Pablo, tanggap to ng Diyos ayon to sa plano ng Diyos and God is not showing respect to any person. Hindi po siya nagsishow ng partiality. God has no hindi po siya kumikiling kung kanino man. Gusto niya ang lahat ng tao maligtas. Okay? At yun ay i-demonstrate ng Diyos kay Pedro. At ito nga yung ikinakwento ni Pedro dito sa pangyayaring ito. No, alam niyo naman ano nangyari sa Acts 10. Kung paano sila iniligtas ng Diyos, ganun rin yung pangyayaring iniligtas tayo ng Diyos dito sa Acts 2. Kung paano sila binuhusan ng Espiritu Santo, ganun rin tayo binuhusan ng Espiritu Santo dito sa Acts 2. Kung paano sila na-filled with the Holy Spirit at nagsalita ng iba't ibang wika, we were also filled with the Holy Spirit and we nagsalita tayo ng iba't ibang wika. So makikita natin, pareho no? Pero binibigyan ng ng mga Pariseo yung distinction ng Jews and the Gentiles. Nagkakaroon sila ng nagiging racist sila. Okay? At hindi nila tinatanggap na pantay. Okay? So verse 9 ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito at babasahin natin ng 11. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. And he made no distinction between us. Yan nga, no, not showing partiality. And then, having cleansed the heart by faith, sabi, now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples? Nakita niyo yan? Ang terminology ni Paul ni Peter, disciples na ito Yung mga naandoon sa Antioquia, no, yung church na Antioquia, mga Gentiles, disciples na sila paano ba ginagawang disciples? 'Di ba? Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. 'Di ba? Preach the gospel. Whoever believe and is baptized, shall be saved. So save na itong mga ito Bakit lalagyan mo pa ng ibang burden para ma-save sila? Na? Bakit pagkatapos nilang manampalataya at mabautisman, save na sila, lalagyan mo pa ng tuli for salvation? Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi na. Disciples na sila. Idinagdag na nga sila ng ating Panginoong Kristo sa kanyang iglesia. Na hindi na kailangan pa yung inyong sinasabi. Hindi naman nagsashow ng partiality. Kung paano tayo iniligtas, yun rin. Ang mga Gentiles na to, ganun rin iniligtas ng Diyos. Okay, muli kong basahin. And he made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Now therefore, why are you putting God to the test by placing a yoke on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear? But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus Christ, just as they will. The same way. Kung paano nililigtas ng Diyos ang mga Hudyo, ganun rin inililigtas ng Diyos ang mga Hintil. So yun yung argumento ni Apostol Pablo. At dito sa argumentong ito, natahimik ang lahat. Ibig sabihin, tanggap nila yung sinabi ni Pablo. Ang sabi doon, and all the assembly fell silent. Natahimik sila.
At pagkatapos nilang matahimik, pinagsalita naman sino? Si Barnabas at si Paul. Binigay nila yung testimony kung paano nila na-convert ang mga Gentiles. At ganito ang ating mababasa. And all the assembly fell silent and they listened. Pinakinggan naman po nila yung argumento, no? Yung proposition naman nila, Paul and Barnabas, yung kwento nila. At ito po ang kwento nila. And they listened to Barnabas and Paul as they related what signs and wonders God had done through men to them among the Gentiles. So, yun lang, simple lang. Ikinuwento lang ni Apostol Pablo kung paano naging successful yung kanilang yung kanilang pangangaral dito sa mga Hintil. Kung paano nila successfully na-convert yung mga Hintil. Simple lang ang kwento nila. At pagkatapos nun, si James naman ang tumayo. At ganito yung sinabi naman ni James. After they finished speaking, after Paul and Barnabas finished their speech, tumayo naman si James. At ito naman po yung sinabi ni James. James replied, "Brethren, listen to me. Simon had related how God first visited the Gentiles." Yung sinasalita pong visitation po, may kinalaman po sa salvation. Kaya ko nilagay ng pula para ma-take note. Ano po? No, ito po yung salvation binigay ng Diyos sa mga Hintil sa pamamagitan ni Simon Peter. Kaya yun yung kinukwento naman ni James, nagkaroon siya ng reaction doon. Ang sabi, Simon has related how God first visited the Gentiles to take out of them a people for his name. Okay? And with this, the words of the prophets agree as it is written. So, nung ikinuwento ni Simon, yung pangyayari na tinanggap din ng Diyos ang mga Hintil, ito'y naayon sa sulat ng mga propeta eh. Katunayan, ang kinukote dito ni James ay si Amos. At ganito yung kanyang sinabi. So, yung kinukwento ni James, sang-ayon ito. Yung pangyayari sa Acts 10, sang-ayon ito saan? Sa mga propeta. Ano yon? Ang sabi doon sa sinabi ni Amos sa chapter 9 ng Amos 11, ganito ang ating mababasa. After this, I will return and I will rebuild the dwelling of David. Yung tabernacle of David na nabaksak, ay muling itatayo. Yun na nga po yung church. Okay? Yun nga po yung church. Yung church na nabaksak, ngayon ay itatayo. At sa pagtatayong ito, sino ang magiging members nito? Sino ang mai-include dito? Ang sabi, after this, I will return and I will rebuild the dwelling of David, which has fallen. I will rebuild its ruins and I will set it up that the rest of men, yung pong nakalagay na pula na rest of men, ibig sabihin, the residue, the remnant of the Jews. Yung pong ibig sabihin nun. So, yung mga Jews po ito. That the remnant of the Jews may seek the Lord and all the Gentiles. Ibig sabihin, the Jews and the Gentiles who are called by my name, says the Lord, who has made these things known from of old. Sabi ni James, matagal na sinabi ito eh. Kapag na-set up na ang church ng ating Panginoon Kristo, yung Tabernacle of David, magkasama po dito yung mga natirang Hudyo at yung mga Hintil. Naka natin yan? So, dapat walang separation. No, walang dapat na makitang differences. Dapat magkaisa ang mga Hintil at mga Hudyo sa iisang iglesia ng Panginoon. Yun ang argumento naman ni James. At dahil nga dito, sabi ni James, mabuti pa dahil nga may mga tao tayo nagpunta doon, ginulo yung aral ng mga taga-Antioquia, sulatan natin sila. O yung title natin, Letters in Act 15, dito po nabuo yon. Nabuo dahil sa problema, di po ba? So, sasagutin nila yung problema sa pamagitan ng sulat. Okay? So, ito po yung proposal ni James. No, ang sabi niya ay ganito, ito yung propose ko na lang para magkaisa na tayo, total, narinig natin si Peter, narinig natin si Barnabas, si Paul,
no? Sumasang-ayon naman lahat 'yun sa Old Testament, ano? So, ang judgment natin eh dapat sumulatan na lang natin sila. At ganito ang sinasabi ni Pablo, James, ang sabi niya, wherefore my judgment is that we trouble not them that from among the Gentiles turn to God. Huwag nating gambalain yung mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Pero dapat sulatan natin sila. Siyempre, kung nagbabalik loob na sila sa Diyos, dapat alisan na nila yung pananampalataya nila bilang hintil. At ito yung magiging laman ng kanilang sulat. Ang sabi na, but that we write unto them. Ito yung sulat. No? Ito yung proposal ng sulat. Ito yung lalamanin ng sulat. Sabi niya, but that we write unto them that they abstain from the pollution of idols and from fornication, from what is strangled, and from blood. Sabi ni Apostol James, isulatan natin sila. At ito yung sulat natin sa kanila, na umalis na sila, stop na doon sa pollution of idols. Yung mga Bible scholars, ang sabi nila may 4 items. Pero ang nakikita ko dito, there is only 1 item. Ang item lang na sinasabi ni James ay paalisin na natin sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At doon sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, meron po doon pag-aalay ng dugo. Meron doon pag-aalay ng mga na-strangle na hayop. At meron doon pag-aalay ng sex. Napailalim lang po yun. Hindi po 4 yun. Isa lang po yun na may 4 na items. Pero sa mga scholars, ang sabi nila 4 daw. Okay, sa nakikita ko po, isa lang po. Stop idol worship. Because you are no longer pagan, you are Christians. Yan ang ibig sabihin ni Apostle James. Tigilan nyo na yung pagsasamba sa Diyos-Diyosan na nag-aalay kayo ng dugo, nag-aalay kayo ng mga binigti at nag-aalay pa kayo ng sex ninyo. Alisin na yon. At dahil nga ito ay proposal at kinonsidera ito ng mga ng buong iglesia, nagdesisyon silang sumulat. At ganito po ang ating mabasa sa 21, ang sabi, for from ancient generation Moses has had in every city those who have proclaimed him, for he is read every Sabbath in their synagogue. So ito yung decision nila. No? Sabi dun sa 22, ganito po ang ating mababasa. Then it seems good to the apostles and the elders with the whole church, to those men from among them, send them to Antioch with Paul and Barnabas. They sent Judas, called Barsabas, and Silas, leading men among the brethren. So, bukod doon sa sulat, ang sabi ng mga elders at mga apostol, bukod sa sulat, padala na rin natin si Silas at si Barsabas para magkaroon sila ng talaga first testimony tungkol sa bagay nito. So, sulat at magpapadala sila ng tao para ma-solve yung problema doon na ginawa ng mga ilan sa kanila doon sa Antioquia. At ito po, ganito po nabuo ang sulat. So, bibigyan ko lang kayo ng visual illustration kung ano yung sulat. So, ito po yung sulat. Makikita natin, tunay na sulat ito. Meron pong letterhead, kung sino ang sumulat. Meron pong ina-addressan ng sulat. Meron pong greetings. Meron pong body ng letter. At meron pong yung farewell, salutation. So, makikita natin, ito yung sulat eh. At itong nilalaman ng sulat, kung titignan po natin, ang daling unawain, pero nagkaroon ng iba't ibang interpretation dito eh. Napakasimple ng sulat. At ang sulat na ito, dahil maliit nga po, nakatitig na si Brother Nico, palakihin po natin. Ang sabi po ay ganito. Ito po yung sulat. With the following letter. Ang sabi, ito yung letterhead. The brothers, both the apostles and the elders, to the brothers, ito naman po yung susulatan, to the brothers who are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia,
At ito naman yung pagbati, no? Panimulang pagbati, greetings. Okay, ito naman po yung body ng letter. Since we have heard that some persons have gone out from us and troubled you with words, unsettling your minds, although we gave them no instruction. So dito makikita natin, ipinahayag na ng mga ng church ng Jerusalem, wala silang kinalaman doon sa mga taong sumugod doon sa Antioquia. So yun yung unang hinihingi nila ng paumanhin. Hindi nila inutusan itong mga ito. Nagpasya sila ng sariling pumunta sa Antioquia at gulayin yung aral. So hinihingi nila ng paumanhin. Pagkatapos po noon, ang sabi doon sa verse 25, na part ng letter po ito, part ng body of letter, sabi, it has seemed good to us, having come to one accord, no, magkaisa, to choose men and send them to you with our beloved Barnabas and Paul. So meron kaming taong pasasabahin kay Paul and Barnabas. Mas mabuti na yon, dala-dala nila yung sulat, dala-dala na ng mga taong galing mismo sa Jerusalem. Men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ, who have therefore sent Judas and Silas, who themselves will tell you the same things by word of mouth. So kung ano na pag-usapan namin dito, kung ano ang laman ng letter, the same thing ang kanilang sasabihin. So, ganoon naman talaga ang mga Hudyo eh. Dapat dalawa po ang testimonya. So, testimonya ng sulat, testimonya rin po ng mga tuwalong padadala nila. Ngayon, meron pang nilagay doon sa sulat na ito yung kinababahala ng iba na nagkaroon ng ibang mga doktrina dito na hindi naman sang-ayon dito. Ano pa yung laman ng sulat? At ito po yung laman ng sulat. For it has seemed good to the Holy Spirit. Nakiayon na rin po ang Holy Spirit. At ramdam nila na nakiayon sa kanilang Holy Spirit. For it seems good to the Holy Spirit and to us to lay on you no greater burden than these requirements. So, ang sulat namin, sana pinakikiusap namin sa inyo, hindi naman kami maglalagay ng greater burden sa inyo, no? Napabigat sa inyo. Simple lang itong aming ipakikiusap sa inyo. Bakit? Kasi nga Gentile sila, pagan sila, naging Kristiyano na sila, so hindi na dapat sila naniniwala sa sa mga idols at hindi na dapat sila nag-idol worship. At itong sinasabi nila, may kinalaman sa idol worship. Ang sabi nga, that you abstain. Yung salita pong abstain ay to stop. That you stop from what has been sacrificed to idol. Stop sacrificing idols. Yun ang ibig sabihin. At sabi doon, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality, if you keep themselves from this, you will do well. Farewell. So ang po dito, ang problema po dito, kaya naging issue po yung blood eating. Kasi nga po, yung salitang yung English po na nakalagay and, pansinin po natin, that you abstain from what has been sacrificed to idol and from blood. Para bang separate yung blood do sa idol worship, no? Sa sacrifice sa idol. And from strangle and from sexual immorality. Para bang apat na item yung pinagbabawal kasi nga yung salitang and. Sa bagay, yung Greek word ng salitang end ay kai na pwede ring i-translate ng end. Pero makikita natin dito, ang pinagbabawal sa kanila, yung sacrifice to idols. At alam naman natin na ang pagsasacrifice sa idols, nag-aalay sila ng dugo, nag-aalay sila ng strangle, ay nagdadala rin sila ng kanilang sarili para sa sexual. Nakikipag-sex sila sa mga priestesses doon sa sa temple ng mga idols. So, ang talagang pinagbabawal dito ay mag-sacrifice sa idol. Temple worship. Yun yung pinagbabawal. Na wag na tumigil na kayo rito. Stop, abstain. Pero sinabi nila,
Hindi, pinagbabawal yan ng blood. Oo nga, pinagbabawal ang blood, pero hindi sinabing bawal ang kumain ng blood. Ang sabi, stop offering idols yung blood. Stop offering the idols ng strangle. Stop offering the idols ng sexual immorality. Nakuha natin yon. Yung salitang abstain, hindi naman nangangahulugan na kumain eh. Bawal kumain eh. Ang sabi doon, stop. Tumigil. Na, ito po yun, para makatulong lang po, kinuha ko na lang po yung interlinear. At makikita natin, ang nakalagay po lagi dyan, kai. Na, para sa blood, na, kai. Para doon sa strangle, kai. Para doon sa sexual immorality, kai. So, para bang lumalabas na stop mo na yung yung pag animal ng mga idol sacrifice, stop mo yung blood at stop mo yung strangle at stop mo yung sexual immorality. Parang apat. Pero ang lumalabas, hindi naman po apat ito. Pinatitigil sa pag-sacrifice sa idols na pag-o-offer nila ng blood, pag-o-offer nila ng strangle at pag-o-offer nila ng sexual immorality. Ito po yung kay. No, yung kay po, pwede nga pong and, pwede nga pong even, pwedeng also. No, sa usage po, pwedeng and, pwedeng even, pwedeng also, pwede pong namely. Yung pronunciation po to, nagkamali ako, kaihi. Hindi kaihi, na kaihi. No? Pwede po siyang and eh. Pwede pong even, pwedeng also, pwedeng namely. So pinai-stop po nila ang mga hintil dito. So pwede naman sabihin na stop from sacrificing to idol, namely blood, namely a strangle, namely sexual immorality. O yun, kanina yung stop, yung abstain. Ganito po natin ganito po naintindihan yung sulat. Sinusulatan nila to abstain. Saan nila sinusulatan to abstain, to stop? From what has been sacrificed to idols. Yun po yun. Ano ba yung mga sinasacrifice sa idols? From blood, A. From strangle, B. From From sexual immorality. Kasi kasama po yun eh. Hindi po sila nagsasacrifice na idol nang wala pong blood na inaalay sila. Hindi po sila nagsasacrifice sa idol na wala silang dinadalang mga strangle ng mga animals. At hindi sila nagsasacrifice sa idol nang hindi sila nagkakaroon ng sexual immorality. Kasi nga may mga nagsisilbing priest po doon. At yung mga priestesses, no, sila po ay nagiging para po itong modern prostitution eh. Na yung magwo-worship, pupunta, mag-aalay, pagkatapos pagdating doon sa temple, makikipag-sex siya po doon sa priestesses doon. At yun po yung nangyari. Katunayan, yun rin yung reaction doon sa nangyari doon sa, alam niyo nang gumawa ang mga Hudyo nung pinalabas na sa Ehipsyo, gumawa ng golden calf, no? Kaya nga nag-react doon si Moses dahil ganito po ang nangyari, no? Yung pag-aalay nila ng golden calf, yung tradisyon pa rin nung namana sa Ehipsyo ang ginagawa nila, kaya nag-aalis si Moses. Ganito nga po yun eh. Kasi nga dun sa idol worship, meron talagang sex. At ito nga po yung dinidiscuss dito. Sabi, the laws in Leviticus were motivated to resist the idol worship of the Egyptians and the Canaanites. Ito yung mababasa natin doon sa Leviticus 18:3. Nagalit si Moses. No? The role of the priest and the priestess in this fertility idol worship were sexual in nature. So kasama po yun eh. No? Hindi pwedeng mag-worship sila sa idol nang walang blood, strangle, at sex. Kasi nga kasama po yun. At ito nga po yung naging reaction doon. In Deuteronomy 23:17 and 19, ang sabi po doon, both the men and women of Israel were prohibited from becoming ritual harlots. Yung kedes sa Hebrew. And even the money obtained from such activities were considered an abomination.
For the Israelites, the term abomination or the mention of idol worship would immediately conjure up images of the Egyptian fertility god called Apis, no? Yung Apis na yon, yung nga po yung golden calf, no? A bull deity worship in the Memphis region, uh, where the Israelites had just came out of. Therefore, when Moses could not be found in Exodus 32:4 to 6, the people of Israel made themselves a golden calf to worship as a burnt offering and rejoicing. Exodus chapter 32 verse 18. As part of the worship, they would be a mass sexual orgy and rejoicing where the worshippers would have sex with the temple priest and priestess. Ngayon, na-appreciate niyo na kung bakit nagalit si Moses at ibinato yung 10 utos sa kanila dahil dito sa abomination na kanilang ginawa. Hindi po nawawala sa idol worship ang mag-alay sila ng dugo. Hindi po nawawala sa idol worship na mag-alay sila ng mga unstrangled animal. Hindi po nawawala sa idol worship ang mag-alay sila ng sex. Kaya nga sabi ni James at yung laman ng sulat, konti lang naman ang hinihiling namin sa inyo. Iwasan nyo na po, stop nyo na po ang idol worship. So wala po itong kinalaman doon sa blood eating sapagkat hindi naman po yun ang sinasabi dito. Kundi yung mga Gentiles na nabihasa o nahasa na o ano tawag doon na nahirati na bago sila naging Kristiyano, nahirati na sa pag-aalay sa idol worship, kung kayo Kristiyano na, dapat tigilan na ninyo ito. So ito po yung laman ng sulat. At kung nakikita lamang po ng mga bumabasa ang ganitong nakikita ko, sana ay walang problema sa kanila ang Acts 15. So makikita natin, pag-aaral lang at himay-himay lang po ng pag-aaral ng Biblia, makikita po natin ang totoong doctrine. Ito po ang laman ng Acts 15. At ito po ang may kinalaman sa idol worship. Gentiles, pagan kayo, Kristiyano na kayo ngayon, tigilan na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sana po ay nakatulong itong aral na ito, magamat mukhang hindi interesting sa inyo. Pero maganda po ang aral na ito na maipakita para sa ganun, mapatay na yung isyung mali. Hindi naman natin tinutulog sa yung pagbabawal ng pagkain ng dugo. Naandun po sa Old Testament, merong pagbabawal ng pagkain ng dugo, pag-aralan lang maigi. Pero dito po sa Acts 15, hindi po yun binanggit. So, sana po ay naintindihan po natin ang bagay nito. Sana nakatulong po ito sa ating pag-aaral ng banal na salita. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.